Isang pitik na lang ng orasan at 11:00 na nang maghanda nang umalis si Kenji. Napansin ni Caroline na medyo maraming alak ang nainom ng kanyang amo, kung kaya naman nagsuggest siya na pumunta na muna sa temporary lounge upang magtanggal ng espiritu ng alak sa katawan. Habang umiikot ang paningin ay nag-agree doon si Kenji sa pagtango ng ulo. Alanganin sa planong iwan doon ng amo, ay minabuti na lang ni Caroline na kumuha ng room for short period. Kinakailangan niya kasing lumabas upang bumili ng gamot sa kalasingan. Hindi pwedeng umuwi ng villa ang kanyang amo sa ganong itsura at baka kung ano pang isipin ng asawa nitong dadatnan. Paniguradong pagsisimula na naman yun ng kanilang away. Mr. Barrowell, saglit lang ako. Bibili lang ako ng gamot sa malapit na pharmacy. Muling tumango si Kenji na isinandal ng ulo niya sa likod na bahagi ng inupo ang sofa. Hindi ako magtatagal, Mr. Barrowell. Iniwan na siya doon ng sekretary. Itinuon ni Kenji ang kanyang mga mata sa chandelier na nasa kisame. Naisip niya ang kanyang asawa, malamang naghihintay na siya sa pag-uwi niya. Hintayin mo ko, Han, pauwi na kami. Nasilaw ng mga mata ni Kenji sa liwanag ng ilaw kung kaya naman sinalag niya ang liwanag noon gamit ang kanyang isang palad. Bahagyang nakakulungan noon ang mukha niya. Nang mga sandaling iyon, lingid sa kanyang kaalaman ay unti-unting bumukas ang pintuan ng silid at ang payat at magandang figura ng katawan ng babae ay dahan-dahang lumapit sa kanyang pwesto. Hindi na nagawang makapag-react pa ni Kenji na maramdaman na lang ni Kenji na may kumandong na sa kanya at yumakap sa kanyang leeg ang dalawang braso nito. Kenji, malabig na bigkas ito ng kanyang pangalan. Nilakihan pa ni Kenji ang kanyang mga mata upang makita lang doon ang mukha ni Monica. Sinubukan siyang itulak ni Kenji paalis sa kanyang kandungan, ngunit hindi sapat ang lakas niya na hinigop ng alak upang lubusang maalis ito na animoy parang tarsier na nakakunyapit sa kanya. Idiniin pa nito ang kanyang katawan na mainit na katawan sa kanya. Alam ni Kenji na intensyon yung gawin ng babae. Hindi ako lasing, Monica. Umalis ka sa kandungan ko. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Pagaknan tumawa si Kenji na umayos na ng upo. May lalaki ka ng ibang pinagkakaabalahan ngayon, tapos ang lakas pa rin ng loob mong lokohin siya? Hindi ka man lang kinakabahan na malaman niya kung anong ginagawa mo? Sa halip na sumagot ay malanding hinagod niya ang dibdib ni Kenji. Binubuhay ang pagnanasa nito na nasa kanyang katawan. Matagal-tagal din ang kanilang pinagsamahan kung kaya naman familiar ng babae sa katawan ni Kenji. Hindi nga nagkamaling babae doon. Maya-maya pa'y hindi nga nagkamaling babae dahil nag-react ang katawan ni Kenji dito. Ang init na ng katawan mo, kailangan mo yang mailabas. Pinalo ni Kenji ang kamay ni Monica na akmang tatanggalin ng belt ng kanyang suot. Hindi yung ginawang big deal ng babae. Iniiling niya lang ang ulot pinilit na hinalikan ang labi. Muling sinalagyo ni Kenji. Wala siyang planong pagbigyan ng kahilingan sa kanya nito. Hindi siya maramot gaya mo. Ibinibigay niya lahat ng gusto ko pero kumpara sa'yo anong binatbat ng katawan ng lalaking yun? Hindi niya ako magawang paligayahin kagaya na nagagawa mo, Kenji. Ibang-ibang galaw niya kumpara sa'yo kaya hinahanap-hanap kita. Pagak na natawa si Kenji na wala man lang amor. Kaso, hindi ka hinahanap ng katawan ko. Napanganga na doon si Monica. Sinamantalay ni Kenji na biglang tinulak siya paalis ng kanyang kandungan. Nahihilo man ay bigla na lang siyang tumayo. Namewang na siya doon. Ayoko marumihan ang damit ko. Kilala mo ako, Monica. Oras na iniluwa ko na hindi ko na ulit isusubo yung muli. Nang muling nakaramdam ng hilo'y muling naupo si Kenji sa sofa na may distansya kay Monica. Nagulantang pa rin sa ginagawang pagtanggi sa kanya ng lalaki. Kenji, seryoso ka ba talaga na? Oo, Monica, seryoso ako. Alin doon ang hindi mo maintindihan? Akmang susunggaban na naman siya ni Monica nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Caroline. Masama na kagad ang naging tingin niya sa babae na makita ito doon. Mr. Barrowell, heto na pong binili kong gamot na matanggal ng alak sa katawan mo. Sambit ng babaeng hindi inaalis ang mata kay Monica kahit na ang among kausap niya. Tinanggap ni Kenji, maging ang bottled water na iniluwagan pa ng takip ni Caroline. Anong oras pa po tayo uuwi, Mr. Barrowell? Nakangiti ng lingon ni Caroline sa amo na makita niyang inirapan na siya ni Monica na halatang sobrang nainis sa biglaang dating niya. Ngayon na, tumayo na si Kenji matapos inumin ng gamot si Lasingat. Ibinigay kay Caroline ang bottled water na nagawang kalahatiin ni Kenji ang laman. Tahimik namang sumunod sa kanya ang secretary. Habang naiwan si Monica sa loob ng silid, muli siyang binalikan ni Caroline doon. Hindi ka pa ba lalabas? I-check out na namin ang silid na nga asar na saad niya rito. Walang nagawa ang babae kung hindi tumayo na rin at sumunod na sa kanila papalabas.
Masama pa rin ang tingin nito kay Caroline. Naanimoy kasalanan nito kung bakit siya tinanggihan. Good night, Miss Mercado. Nakuha pang sabihin sa kanya ni Caroline bago tuluyang iwanan. Mag-aalas 12 na makauwi si Kenji sa villa. Halos tulog ng lahat ng mga maid nang buksan niyang pintuan ng master's bedroom. Pakiramdam na lalaki may nagbago doon. Tama nga siya dahil napalitan ng floor length ng kortina. Manipis yun kumpara sa dati nilang kortina, kung kaya naman nagagawa nitong papasukin ang liwanag ng malaking buwan sa kalangitan na nasa labas ng kanilang bahay. Nang mapalingon siya sa sofa ay nakita niyang may mga tambak doon ng wool at yarn. Nilapitan niya ni Kenji upang tingnan kung tama bang iniisip niya nagninit si Britney ng scarf na isa noon sa kanyang naging libangan. Natatanda niya pa na niregaluhan siya ng asawa noong kasalukuyang magkasintahan sila. Hindi lang talented magpintang babae, kundi talented din ito pagdating sa bagay na yon. Mahina na siyang natawa nang maalala sandaling iyon na sobrang natouch siya sa regalo. Nasaan na nga pala yung scarf na binigay niya? Mapahanap nga bukas sa maid. Nilingon na ni Kenji ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Mahimbing na itong natutulog nang humantong ang kanyang mga mata sa mukha nito'y kagad na kumabog sa excitement ang puso niya. Yung tipong bigla siyang nagkaroon ng palpitation. Humakbang na siya palapit sa kanya, yumundo ang kama ng itinuon niya ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng mukha ni Britney bilang pagsuporta. Dumampi ang mainit niyang labi sa noon nito. Hindi ito nagising na maliit na ikinangiti ni Kenji. Halatang mahimbing ang tulog nito. Nakauwi na ako, Britney. Mahinang sabit niya ngunit hindi pa rin ito nagising. Ang labi naman ng asawang kanyang hinalikan, doon na nagising si Britney na agad yumakap sa leg ng kanyang asawa sa tanglaw ng liwanag ng buwan ay makikita ang maputing mga ngipin. Bumangon si Britney na hindi inaalis ang kanyang dalawang braso sa leg ng asawa. Kanina ka pa? Tanong niya sa pagitan ng kanilang mga halik. Kakauwi ko lang. Hinawakan na ni Kenji ang likod ni Britney at maya-maya pa ay marahan na niyang hinaplos. Hindi pinutol ni Britney ang kanilang halikan kahit pa may naamoy siyang pabango ng babae na dumikit sa balat ng asawa. Parte ang pinuntahan nito kung kaya naman malamang ay marami itong nakasalamuhang babae doon. Hindi na lang niya iniisip na baka mamaya may ibang babae na naman itong kinakalantari kagaya nung nagtungo sila ng Batangas. Hanggat maaari hindi na lang niya yun pinapansin. I-enjoy na lang din niyang pagiging isang Mrs. Barrowell niya. Kamustang pamamasyal niyo ni Manang Elsa kanina? Tanong ni Kenji habang sinimulan na niyang tanggalin ang saplot na suot sa katawan ng asawa. Marami kayong nabili? Tumango si Britney at nagpaubaya sa kagustuhan ng kanyang asawa. Ayos lang, puro kay Noah ang binili ko. Binilhan din kita ng ilang necktie. Nagpaubaya si Britney kay Kenji hanggang mahubad na lahat ng saplot sa katawan nila. Talaga? Anong binili mo para sa iyong sarili? Marahang inihiga na muli ni Kenji ang kanyang katawan sa kama at pumeson sa kanyang ibabaw. Nagliliyab na pareho ang kanyang sobrang init ng pagnanasang parehong katawan nila. Napaisip na si Britney kung ano nga bang binili niya para sa kanyang sarili. Wala. Bakit wala? Mariing naipikit na ni Britney ang kanyang mga mata. Sagutin mo ko, Han. Bakit wala kang binili para sa sarili mo? Nakalimutan ko. Pinagmastang mabuti ni Kenji ang mukha ng kanyang asawa na halatang nasasarapan sa sensasyong kanyang ginagawa. Habang nakatuon ang mga mata niya sa asawa ay naglalaro na sa kanyang isipan ang kanilang masasayang nakaraan. Niyakapan niyang katawan nito. Inang kinapuno ng pagsamba, inang kinapuno ng pagmamahal. Naging musika sa kanyang pandinig ang mga halinghing na daing ni Britney. Pinagsaluhan nilang dalawa ang mainit na tagpong iyon na puno ng pag-ibig at pagmamahal. Damang-dama yun ni Britney kung kaya naman hindi niya napigilang maiyak nang matapos sila't mahiga si Kenji sa kanyang tabi. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Tagilid ni Kenji na pinalis na likod ng palad ang mga luha niyang walang tigil sa pagbaha. Nasasaktan ba kita? May nagawa akong labag sa'yo? Ilang beses na umiling si Britney. Patuloy pa rin ang kanyang labi sa paghikbi. Kahit anong pigil niya na huwag maiyak, patuloy na bumabagsak ang kanyang mga luha. Hindi niya mapigilan. Han, may nililihim ka ba sa akin? May kailangan ba akong malaman? Nag-aalala ko sa'yo. Inalalay ni Kenji na bumangon si Britney. Nagsali ng tubig si Kenji sa baso at binigay yon sa asawa. Puno pa rin ng pag-aalala ang mga mata niya na wala na ang tama ng alak na ininom. Natatandaan niyang umiiyak lang ang asawa after nilang magtalik nung nasasaktan niya ito. At hindi niya naman matandaan ngayon na nasaktan ito, bagkus ay masaya nga ito sa ginawa nila. Nababanaag niya sa mga mata nito ang gala kung kaya naman todo bigay ang katawan. Wala, Kenji. Naiyak ako sa sobrang saya ko dahil alam kong bumalik ng dating ikaw. Kaila ni Britney pero ang totoong iniiyakan niya ay ang sakit niya na kapag nalaman ni Kenji
ay paniguradong makakadagdag ng problema sa asawa. Bumalik na si Kenji na mahal ko. Natameme doon si Kenji dahil mas lalong lumakas pang iyak ni Britney. Kung kaya naman iyakap na niya ito ng mahigpit na mahigpit, naiyak na rin sa pinapakita nitong emosyon. Sabi ko naman sa iyo hindi ba nangako ako? Nangako ako sa iyo magbabago na ako. Masuyo pang hagod ng lalaki sa ulo ni Britney ni sinandal niya sa kanyang isang balikat. Hindi na ako magiging masama. Hindi ko na muling sasaktan ng puso mo. Mamahalin ko na kayo, kayong dalawa na anak natin, na sana'y magawa na natin bigyan ng kapatid kapag pwede na. Matuling lumipas ang 3 buwan, sa kabila ng umaayos ng relasyon ng asawa, siya namang patuloy na paglubha ng sakit ng kanyang nararamdaman. Nagagawa lang niyang i-fake iyon dahil sa gamot na kanyang iniinom. Nagawa na rin niya magpa-second, third and fourth opinion pero isa lang ang naging resulta nun. Confirm na meron siyang sakit. Lumipas ng 3 buwan na hindi pa rin siya magawang sabihin niya sa asawa na mas naging busy pa sa kanilang negosyo ngunit nakukuhang magkaroon ng time sa kanila ng anak. Bagay na pinagpapasalamat niya dahil tinutupad pa rin itong pinangako sa kanya. Bumalik sa pag-aaral sa pagpipinta si Britney ngunit may oras lang iyon. Ang ibang oras niya nang alam ng kanyang asawa na sa university siya ay nasa hospital siya at nagpapadialysis. Han, hindi ka pa ba uuwi? Kanina pa tapos ang class mo. Nasa bahay na ako. Maaga ako umuwi para sumabay sa'yo mag-dinner. Gusto mo bang sunduin na kita dyan, ha? Naalarma na doon si Britney na sa mga sandaling iyon ay katatapos niya pa lang ng session ng kanyang dialysis. Halos 4 na oras din siyang namalagi sa ospital para sa treatment na yon. As in, kakalabas na lang sa room. Nanghina pa siya at namumutlang itsura. Hindi niya na mapigilan na sariling mapangiwi. Kailangan niyang magpahinga pero dahil sa sinabi ng asawa sa tawag niya, ay bigla siyang nataranta. Kailangan na niyang makawi kaagad ng villa nila. Hindi na kailangan, Kenji. Pauwi na rin naman ako. Sabit niya sa mahinang tinig. Nasaan ka ba? Ngayon ka lang yata ginabi ng uwihan. Puno pa rin ang lambing ang boses. Nasa ospital ako, Kenji. Nagpa-IV drip dahil nangihina ako nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko daw yun, sabi ng doktor na tumingin. Kaila ni Britney sa tunay na dahilan kung bakit siya naroon. Huwag kang mag-alala. Uuwi na ako. Naghahanap na ako ng taxi. O sige, mag-ingat ka sa pagtawid sa kalsada, Britney. Sa loob ng 3 buwan na yon ay naging maluwag na rin sa asawa niya si Kenji. May bodyguard pa rin siya pero hindi na ganun dati kahigpit. Yung tipong kada galaw nito ay kailangang nakareport sa kanya, kaya malaya na rin niyang nagagawang pagpapadialysis nang walang anumang nagiging aberya. Binigyan ni Kenji ng bodyguard ang asawa upang sa mga pagkakataon na kinakailangan ng tulong ng asawa. Yun ang pakinabang lang nila ngayon. Hindi na rin laging tinitingnan ni Kenji ang history ng mga lugar na pinupuntahan ni Britney gamit ang kanyang cellphone. Ibinigay niya ng muli ang buong tiwala at kalayaan ni Britney. Taxi! Para ni Britney dito kahit na hinang-hina pa rin ang buo niyang katawan. Pagtigil ng taxi sinasakyan ni Britney sa tapat ng gate ng villa ay nasa may main gate na si Kenji. Kanina niya pa hinihintay ang asawa na dumating. Nasa likod niya ang isang kamay na kung sali may hawak tong palumpon ng mga bulaklak na binili niya kanina habang pauwi. Wala lang. Feel niya lang nabigyan ng asawa nito ngayon kahit na wala namang ibang okasyon. Hindi mapigilang kiligin ng mga maid nila na panay ang silip sa may pintuan at inaabangan ang magiging reaksyon ni Britney oras na iabot na yan sa kanya ng asawa. Noon lang kasi nakita ng mga tong mag-effort si Kenji para sa kanyang asawa. Bagay na hindi rin binigo ni Britney. Para naman saan yan? Tanong nitong pilit na pinasiglang itsura ang kanyang aura. Siyempre, para sa'yo, sa magandang asawa ko. Umang ni Kenji ng bulaklak sa kanya. Tinanggap yun ni Britney na bakas doon sa kanyang maputlang muka ang kilig. Inakbayan na siya ni Kenji at iginiya na papasok ng loob ng villa. Napaayos naman ng tayo ang mga maid na kanina pa sa kanila naghihintay. Sa mukha nilang namumula hindi maitagong saya nila para sa Madam Britney nila. Nakahain ng kanilang dinner. Feeling tuloy ni Britney special ang araw na yon kahit na wala siyang maalalang anumang okasyon sa petsang iyon. Gayon pa man hindi na siya nagtanong kung anong meron. Niyakap na lang niya ang palumpon ng bulaklak. Pakiramdam niya ay bumalik sila sa nakaraan ng asawa niya noong magkasintahan pa lang. Han, hindi mo ba kailangan magpa-whole body check-up? Para nag-iiba ang kulay mo. Nag-aalala lang ako na baka may iniinda ka ng sakit tapos ayaw mo lang sabihin sa akin. Tura ni Kenji matapos na ipaghila ng upuan si Britney at alalayang maupo na. Para kang namumula, namumutla.
Pabirong pagbibigay ng choices ng babae sa kanya na mabilis na iling ang kanyang ulo. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala sa akin ha. Hawak pa ni Britney sa isang braso ni Kenji. Inginuso na doon ng upuan na para kay Kenji. Ilang minuto pang naburong mga mata ni Kenji sa asawa. Pagkaraan na muling ito't ngumiti. Baka namamalikmata lang siya dahil matagal niyang hindi nakakasamang asawa. Wala, kumain na tayo't kanina pa naghihintay sa atin ng pagkain. Nakahinga na doon ng maluwag si Britney. Ang buong akala niya ay mahuhuli na siya nito. Nagsimula na siyang kumuha ng pagkain sa kanyang plato. Palihim na sinulyapan ang asawa, tinatansya kung anong laman ng kanyang isipan habang mabagal na nagsimulang sumubo. Anong nakain mo't maaga kang umuwi ngayon? Normal na wala siyang ganang kumain pero pinilit niyang sabayan ng asawa. Magana kasi ito't paniguradong mapapansin ni Kenji ang pagiging low energy niya at walang kagana-gana. Wala, basta naisip ko lang na umuwi ng maaga. Total wala rin naman akong gaanong ginagawa sa opisina. Tumigil sa kanyang pagsasalita si Kenji. Pinagsalikop na ang mga kamay at pinataw na doon ang kanyang baba. Ngumiti pa ng matamis ang lalaki sa may bahay. Nag-aaya si Odessa na lumabas naman daw tayo. Family dinner, tayo lang. Nasa ibang bansa kasi si Mommy at Daddy. Kaya ang pamilya lang niya na tayong planong kumain sa labas. Kumabog ng puso ni Britney doon. Hindi niya alam kung handa na ba siyang makaharap na muli ang kapatid nito. Pagkatapos na naging tampo niya noon sa Paris at ang dati niyang amo. Kailan? Plano sa Sunday, pero hindi pa naman yun official dahil lagi silang may biglaang lakad. To be confirmed pa kung matutuloy ba, sagot ni Kenji na muling tinuloy ang kanyang pagkain. Okay, para ma-invite na rin natin sila sa upcoming birthday ni Noah. Nalaki ng mga mata ni Kenji nang bagindi niya ni Britney, natigilan sa pagsubok. Naibaba niya pang utensils na hawak na mapagtantong, malapit na nga palang kaarawan ng anak. Oo nga pala, anong plano natin, Han? Lalabas, kids party o tayong family na lang ang magsa-celebrate? Ano masasuggest mo ha? Kumikinang ang mga mata ni Kenji sa excitement. 2 taon na hindi niya nagawang i-celebrate iyon dahil sa mga nangyari sa pamilya nila. Ngayong pangatlong taon na yon, hindi siya papayag na hindi nito magawa. Kinuha pa ni Kenji ang isang kamay ng asawa. Ano sa tingin mo, Britney? Lumapan ang ngiti ni Britney na makitang reaksyon na yon ng asawa. Kung dati wala tong pakialam, ngayon ay nakita niya sobrang interesado siya na nakulang na lang ay mabilis na hilahin ng oras para dumating ng araw na yun. Naging excited na rin doon si Britney. Wala pa akong may isip pero ang plano ko yung gaya na lang ng dati. Simpleng handaan. Hindi pwedihan, dapat marangya. Anyayahan natin ang mga anak ng kapatid ko para kantahan nila si Noah. Ilan din yun? 5. At saka hayaan nating makalaro rin sila ni Noah. Naging excited pa doon si Britney. Parang nung nagkaroon ng interest si Kenji. Napawi lang niya nang maisip biglang ang sakit niya. What if bigla na lang siyang atakihin sa gitna ng party? Shock na malalaman niya ng lahat. Ayaw pa naman niyang kaawaan siya ng mga nakapalibot. What if mag-out of town na lang kaya tayong 3? Sa susunod na taon na lang tayo mag-celebrate ng bongga kung kailan narito ng inyong mga magulang. Kaagad na pagbawi bigla doon ni Britney.